Sir, ako pala si Technical Sergeant Elmer Arbarizo, 835593, Armor, Philippine Army. Nakabase sa 1st Mechanized Infantry Battalion, Armor Division, Philippine Army. Ang i-share ko lang ngayon ay ang aking hindi makalimutang karanasan. Dito ako na-assign sa Maguindanao area way back 2005. Yung time na yon, kami ay naka-DS sa 37IB na naka-DS dyan sa Kabingi, Maguindanao. Nung time na yon, tinawagan kami dahil may nakitaan mga armado sa Mita, sa area ng Mita. Oo. Pero ano unit mo niyan, Master? Bali noon, Tulab. Tulab pa ako noon. 2nd Light Armor Battalion. Okay. Ang pagkatapos noon, pumunta kami doon sa Barangay Mita at doon nakitaan yung maraming armado. Bali, sinuyod namin yung sa may liblib na lugar. Pero wala pala doon ang kalaban. Pero pagsapit ng alas 11 ng gabi. Bakit anong sitwasyon noon sa area? Harassment ang gagawin nila doon sa isang company ng ng infantry ng IB. Ng IB. So parang kayo yung bali tinawagan kami kasi nga kami yung nagatulong sa kanila regarding diyan sa mga haras-haras. Dahil nga tangke yung gamit namin. Oo. Pero that time ang position mo pa niyan 2005, di ba? 2005 bali PFC pa ako noon. Tapos ako yung gunner ng Simba, yung tulad nito. Itong Simba. Yung Simba. Yung parang gunner ka ng gunner. Anong kuan yan? 50 caliber. 50 caliber. Yun lang yung main gun niya. Ilan kayo nakasakay diyan sa Bali yung time na yan kasi armor pa kami noon. Driver, radio operator, and gunner. Tatlo lang yung nasa loob. So isang tangke lang yun? Bali isang tangke, tatlong tao. Oo. Body man yung yung tangke. Hindi pwede kami maglakad na yun, yung isa-isa lang. Dapat body. So dalawang tangke? Dalawang tangke ang sabay palagi. Pero ang pinakapangalan niya is Simba? O ano dalawang Simba. Anong other term niyan para sa... Ang kuha niya yun, yung Simba Fighting Vehicle. Okay. SFB ang tawag nila. Walang officer yon na magdadala or enlisted? Nung time, lang, puro kami enlisted personnel. Dahil? Ang senior namin na nagdala lang noon is Staff Sergeant. So yun na yung parang siya? Oo. Pero nung time na yun, control din kami ng ng 37IB. Okay. Bali, pinatawag kami doon sa, kung hindi ko magkamali, Charlie Company, yung naka-station dyan sa Mita dati. Mita, no? Mita. Ano yung Master? Ano yung kalaban na dati, MILF. Panong una. Talagang yung panahon na yan, grabe yan. Mainit yung labanan yan sa una, yung MILF ang kalaban pa. So parang marami pa talaga yung nila. Okay, doon tayo sa Paano yon? So may nagpunta na kayo? Bali, nung nangyari yung pagsapit ng alas 11 ng gabi, lang pala yung ginawa nila. Kumbaga, nagpakita dito sa Barangay Mita. Pero ang main na harasin nila, yung sa Barangay ng Lilantangan. So, hindi ko makalimutan yun, alas 11 ng gabi, pumutok doon. Kaya ang ginawa nung Charlie Company, under nila yung detachment na yon. Sinundan namin yung KM nila, nag-reinforce kami doon sa area ng ng Lilantangan. Gabi yun, Gabi. Yun. Pagdating namin dyan sa Salbo, nag-prepare din ng 2 6x, puno ng tropa yung yung batalyon ng 37. Tapos pumasok kami hanggang sa sa Lilantangan. Pero pagdating pa lang namin doon sa Kitango, na kami doon, yung ambus. So parang imagine natin kung parang gaano kalayo yon yung itatravel nyo pa para Nasa siguro
Mga 25 kilometer pa siguro. Matagal din yung ano namin doon, yung pag-responde. Mahirap yung daanan, hindi naman. Juan, sementado na siya. Kaso pagdating doon sa ano, sa kanto, rough road, papasok doon sa detachment ng na lilantangan. Na patrol base kasi yun. Pero wala pa kayong ka-idea noon na ano na sitwasyon doon sa puntahan nyo na lugar? Juan na, kasi rinig namin na kung baga parang kumukulo na yung tubig dahil sa volume fire. So nag-alis kayo anong mga gabi yun, di ba? Oh, gabi yun. Umalis kami doon sa Charlie Company ng ano, ng Mita. Tapos pumasok kami doon. Yun, nag-leading yung ano, yung isang vehicle namin. Pagdating sa Kitango pa lang, gi-ambush na kami. Kaya yung time na yun, naiwan yung isang 6x. Kami ang nagdiretso para ma-respondihan yung ano sana doon, yung sa area ng lilantangan na patrol base. Kaso pagdating namin doon, nasunog na. Oh. Pero pagdating ko doon, kasi siyempre ako ang gunner, Oh. grabe yung bagbag namin doon. Eh, kahit sa tangke ko dati, rinig na rinig ko na parang binabato kami. Ibig sabihin, naga-return fight din sila. Ibig sabihin na pinuputukan kayo? Oo, marami kasi yun. Nung time na yun, maraming MILF na nakadeploy kung saan-saan. Kasi ang ginawa nila doon, pinalibutan na yung detachment. Ngayon, nung pagpasok namin, nakita namin sa headlight na magsitakbuhan na, yun na. Grabe ang bagbag namin. So parang madilim pa siya, Master? Oh, madilim. Alas 11 ng ano, pero may buwan. Maliwanag yung buwan. Nung time na yun. Makita mo yung ano nila, yung mga tao. Kaya ang ginawa ko noon, tinawagan ko yung isang vehicle, left and right kami. Sector of fire ko, sa left, sa right naman yung sumunod sa akin. Parang leading kayo? Oo, leading kami. Para sabay kami, dire-diretso yung ano namin, para makarating lang doon sa patrol base na ano, na sinunog ng ano, ng MILF. Nung time na yon? Nung time na yun. Pero makadikit kayo sa ano? Magkatikit lang yung dalawang tangke namin, magkasunod. I mean yung patrol base, yung kampo. Madikitan nyo ng Bali, siguro umabot din ng ano, ng mga isang oras bago kami nakadikit doon. Dahil Hindi kami makadiretso. Siyempre, yung mga kalaban, alam natin yan, yung sa daanan pa lang, dapat mapamatsyaga kung baka merong ano doon. Yung IED nilagay. isa yun sa ano, iniingatan nyo? Oo. Kasi yung tangke, hindi yan basta-basta kasi ano yan. May SOP kami ng mga taga-armor. So hindi lang, kumbaga hindi lang bala pala ang kalaban dyan, ang iniingatan nyo. So sa daan o mga landmines, isa rin yun? Isa rin yun. Muna sa amin, pag nag-drive kami, ikaw na driver, focus ka sa dinadaanan mo. Ang gunner naman, yun mag-focus siya diyan sa paligid kung may mga ano, may kalaban. Paano, Master, kung kuan? Kasi hindi nyo nakikita yung likod nyo. Wagwagin kayo. Mararamdaman nyo yung... Kasi nandun kayo sa loob, alam nilang may tao dyan. Bali, ang experience ko yan, sir, marami na akong nangyari na encounter na ganyan. Parang binabato ka. Bug ang tunog niya. Pero hindi umalog. Magalog siya kunti. Anong pakiramdam sa loob? Doon pa lang, pag nakarinig ka ng ganun, uy, bala yun. Ibig sabihin, pinuputokan ka rin ng kalaban. Okay. Pero hindi nyo napapansinin yun kasi focus kayo doon sa... focus doon sa i-reinforce na ano. So after, anong nangyari doon, Master, nung nakita nyo na sa headlight? Kasi pinailawan nyo, di ba? Nung pinailawan ng driver, nakita namin, maraming nagsitakbuhan na. Pero volume par din ng dalawang tangke namin nun. Kailang rounds kayo? Mga kwan siguro. Kasi yung 100 rounds, saglit lang yun. Ipotok? Oo. Kaya marami kaming nakita na kalaban kasi, i-volume na lang namin yung putok. Para, kumbaga,
bahala na kung mawalop sila doon o ano ang ano. Basta yung pakay namin is yung Mission nyo. yung mission namin doon matulungan yung isang detachment. Okay. Pero hindi naagapan pa rin yung time na yun, hindi naagapan, nasunog lahat ang ano nila, ang buong detachment. Ganun ba? Pati yung mga sundalo na regular, Oo. tsaka yung kapgo, pagka umaga, na-recover na lang na ano, may nasunog na, ganun. Pero pagdating noon, may ano pala doon, 3 na yung nag-take life na siya. Anong ibig sabihin? Yung nagkanya-kanya silang nagtakas. Kumbaga, save yourself na lang. Oo, ang problema, nahuli pa rin sila ng kalaban. Yun na naman yung sakit ng ulo ng battalion commander ng 37 noon. Kasi inisi-isa silang patay. Nako. Yun. Kinabukasan na yon. O, mga kinabukasan, tapos another day, mayroon isang patay na naman. Pero nung dumating kayo, kasi inaasahan kayo ng unit na hinaras, di ba? Oo, sir. So, pagdating nyo, anong Bale, nung sinalubong? buwan yun, sir, gi-clear namin yung paligid ng ng detachment. Gi-clear, puro putok kami, putok. Kunti-kunting putok na lang, kaya naitaboy naman yung yung Emailip. Oo. Natakot na sila kasi may tangke na dumating. Hanggang sa pagdating ng Nag-umaga na. umaga na, yun na, yung mga infantry, kanya-kanya ng recover doon sa sa mga tropa nila doon. So, ilang oras yung nagiging firefight nyo na... Bali, kung tuusin mo, sir, umalis kami ng alas 11 ng gabi. Yan sa Mita. Tapos pagdating namin doon, mga alas 12. Pero na-stranded kami nung time na yon dahil sa Kitango pa lang, may nag-ano na sa amin. Inambush na kayo. Oo, kumbaga hinarang kami doon. Kaya yung iba doon, hindi namin pinansin. Basta... Proceed kami doon sa talaga namin. Yung puntahan. Doon sa... talaga yung sa... Oo, doon sa encounter hinaras site mo na na mismo. detachment. Anong kwan nun? May namatay doon or... Kuan, sir. Basta siyam yun na namatay, sir. Nung dumating kayo, patay na yun? Or... Kuan na, patay na, sir. Yung 3 na lang, yung nag-eco-eco nga tawag sa atin. Okay. Oo. Yun yung hinanap. Pagka umaga, yung isa, patay lang din nga yung pinagtataga ang katawan niya. So kung na-late kayo doon, anong mangyayari? Ganun talaga, sir, ang niya. Kasi, So malaking bagay kumbaga, dahil sa naharang kami na ipaputukan, nalit pa rin kami. Kasi, puro mortar na yung nila doon. Mortar yung yung detachment. Kumbaga, wala nang nawalop yung yung isang detachment kasi nung time na yun. Maliban doon sa nag-eco-eco, pero pinatay pa rin nung pagkahuli sa kanya. Pero malaking bagay pa rin na nakaabot pa rin kayo. Oo, sir, nung nakaabot kami doon, at least nakuha namin yung area kaagad. Hindi na pabayaan yung mga na doon, yung Mga kasama kampo, natin. tapos yung ibang tropa na kwansana, pero dead on spot talaga, sir, yung nangyari doon. Maramdaman mo ba yung kuan? Kasi walop sila eh. Nararamdaman nyo ba na nandito na yung tangke, parang mabuhay na kami? Nakikita nyo ba yun sa mga Kasi nasa loob kayo eh. Oo, sir. Or narinig na lang? Yung time na yun, sir, wala ka man kasi ma-interview na galing doon sa loob. Patay lahat yun, sir eh. Pero kami na nag-reinforce, yun, sir, ginawan namin ng paraan talaga na makarating ng madalian. Pero huli talaga kami, sir, nung time na yun. Pero ang mga kalaban doon kasi, sir, gusto nilang kunin, i-recover ang mga baril, radyo. Yun ang naagapan namin, sir, na hindi nila nakuha. Ayun. Oo. Pagdating namin doon, sir, sa likuran pa lang, makita mo talaga, na siya, mag-agaw na yung dilim. Tsaka yung na siya, liwanag. mag-aga na. Makita mo sa kanila, malayo na.
paabutan mo ng caliber 50 pero malayo na talaga, sir. Parang hindi mo na siya ano rin, no? Malayo na, sir. Hindi mo na maano yung kalaban kasi. Kumusta kayo naman nung mga tangke nyo o kayong sa troop personnel sa loob ng tangke? Di sa amin, sir, nga taga-armor, okay lang, sir. Okay lang yung sitwasyon namin sa loob. Kaso, siyempre sa ano ng usok ng 50, maano rin sa ano, sir, yung Para masupukit ka rin. oo, sa baga. Ganyan ang ano yan, sir. So, may epekto rin pala kahit basta pag nasa loob ka. No? Kung may hika ka, sir, yan ang number 1 na ano ng yung usok sa ano galing sa baril. Sa akuan. Kasi paglanghap ni mo, matapang siya. No. Oo. Anong pakiramdam, Master, nung time na yun na may mga nasave pa kayo noon eh? Oo, sir. Bale, ang pakiramdam namin nung kuwan, sir, siyempre yung batalyon ng 37, mabuti. Ang sabi nila sa amin, sir, mabuti, nandyan kayong mga taga-armor. Ganun ba? Oo, sir. Yan ang ano nila noon. Kung may lakad palagi, dapat may dala ng tangke. O kaya kung may threat ang isang detachment, ipadala kaagad yung 2 tangke. Yun ang advice sa amin ng ano dati, sir, ng battalion commander ng 37 IB. Ano ibig sabihin ng threat? Kumbaga may Info, sir. na Yung harassment. info na harasin si ganito na detachment. Pag-receive pa lang ng ano, sir, yan, tawagan na kami. Kaya yun ang gustong i-implement ng battalion commander nila dati. Okay. Kaya ang 37 IB kasi, sir, marami silang ano noon, 3 company. So, Maliban sa headquarters. so kayo yung nagsusupport doon. Oo, sir, 2 tangke lang kami yung kumbaga na DS. Ang tawag sa amin doon. Na upcon sa kanila. Oo, opcon. Kaya yung sitwasyon din namin nung time namin na nandun, lagari, sir, yung tawag. Palakad-lakad. Talagang pagod din kayo, no? Oo, sir. So after nun, Master, kumbaga wala namang kuan sa kalaban, walang naiwan din, walang Bali ang ano, sir, another day kasi noon, yung isang tropa ng 37 nga nag-eco-eco, imbes na palabas ang pinuntahan niya sa kabahayan. Hindi niya alam, yung kabahayan na yun, ano rin pala ng MILF. Ngayon, gisumbong ngayon. Ano siya, gawang yung hinuli. Anong tawag yan? mga kinapture. Oh, captured na siya. Captured. May info noon, parang may tinawagan yata yung Sa MILF Oo. doon sa area ng batalyon nga palitan ng ganito na ang kailangan ng MILF. Kumbaga continue pala iyon, Master. Oh, continue yun, sir. Continuous kuan kasi may nagtawag at kailangan Oo. naman ng ano nyo. Kasi na-missing yung 3, sir, eh. Okay. Pagka may nagtawag sa sa batalyon commander, sir, na ganito, palitan daw ng mga bala, baril yung isang captured. Okay. Hanggang gisettle-settle ng ng batalyon, pati yung MILF, sir. Hanggang nakaramdam man yung kalaban, sir, yung MILF, na ang S2 ng army, hindi na mapakali. Kaya ang ginawa ng MILF, sir, pinatay na lang yung yung sana nila, ipatubos. Kumbaga barter sana. Pera o ganyan. naman yan. Eh, mahirap kasi kausapin, sir, yung mga MILF. Habang pa lang. Pero pumunta talaga kayo sa area, Master. Kumbaga, Yung sir, pinagtapunan na sa katawan. kumbaga kinuha nyo na lang yung kadaver, no? Kami na lang yung nag-recover doon, sir, kasama yung mga infantry. So kasama pa rin kayo sa pag-recover? Oo, sir. Bali, sa area ng Salvo, papasok papuntang Datupiang, sir. Hindi basta-basta kasi yan makapasok ang sundalo. Dati, Dahil? 2004, kasi daanan pa lang, sir. Hindi ka na sure. Ganun ba? Pwede kang harangin, pwede kang abusin. Kaya noon,
dala-dala ng tangke. So lahat ng lakad ng sundalo nun, kailangan kayo. Kailangan may escort na 2 tangke. Nung 2004 pataas, sir. Parang yung main event kayo palagi. Kayo yung parang ano pala. Ganun na, sir, ang ano. Kaya malaki ang ano ng infantry, sir, sa armor. Kasi kung walang armor, maano man yung buhay nila, sir, mamadali. Kasi hindi mo ka, ano dyan, bigla na lang ambusin o RPG-hin. Ganyan man lang ang tika nila sa una, sir. Pero pagdating sa mga battle na yung bakbakan talaga, sir, ang mga MILF dati, sir, hindi yan magtagal sa ano, sa labanan. Hindi katulad ngayon, sir, nga yung BIFF, nga sila, kaya nilang harapin ang mga military. Kahit may tangke na, may 105, tagal pa rin sila sa labanan. So parang kuan no, yung time na yun pala. Kahit pag-travel nyo palang delikado na. Delikado doon, sir, basta area ng Maguindanao. Lalo na yung tinatawag na SPMS box. Ano yan? Ikwento mo daw, Master. Ano yan? Yung SPMS box na yan, sir, yung Sharif Agwak, Salbo, tapos yung papunta sa Rajabuayan, sir, parang. Kumbaga, na ganyan yan, sir. Oh. Yung square na yan, sir. SPMS box. Oo, sir. Mga municipal yan, Master. Municipal, sir. Bakit pinangalanan niyang ganyan? Diyan yung pugad ng ano, sir. Mga anong tawag natin, MILF, Mga rebelde. mga rebelde, mga terorista. Yan ang baluarte nila, sir. Nung panahon na yon. Or kahit Hanggang ngayon, sir. Yan talaga ang critical na area. Yung tawag na SPMS box. Anong karanasan mo dyan, Master, sa SPMS box na yan, maliban doon sa kuan? Yung ano rin, sir. Yung isa ko rin na hindi makalimutan, sir. Yung sa Barangay Muslim, dito banda. Anong taon naman yon? Mga nasa 5, sir. 2005. 5. So halos magkadikit lang nung... Oo, sir. Kasi dito na area kasi, sir. Katatapos lang ng bakbakan. Meron na naman. Meron na naman yan sa kabila. Ikwento mo daw yan, yung sa barangay. Muslim, sir. So ganun pa rin, ganer ka pa rin. Yan. Bali, nung time na yun, sir, nagiging alternate lang kasi ang nangyayari, sir. Eh. Pwede driver, pwede gunner. So kayong mga, Master, nasa loob ng crew ba ang tawag doon? Crew, sir. So lahat kayo crew? Oo, sir. So, pero crew, kanya-kanya kayo, pero pwede kayong ilagay sa Oo, sir. gunner? Kahit saan, sir. Pwede sa driver, pwede ka rin magsampa sa gunner, sir. Pwede ka rin, yung isa, ano yun? Radio operator. Pero yung radio operator doon, sir, yun talaga ang tutukan niya lang. Yung dalawa, yun ang pwede magpalitan, sir. So si radyo talagang special. Oo, sir. Siya na talaga yung ano doon sa radyo. Magman. Bakit okay? Ikwento mo daw yun, Master. Anong nangyari noon? Bali nung... SPMS box pa rin yan sa Barangay Muslim. Pero sakop ng loob ng SPMS box. Oo, sir. Bali nung time na yan, sir, operation na naman yun. Pero ang nangyari kasi, dahil sa pabilisan mga lakad, sir, yung IED, sir, maraming IED na nakatanim. Bakit anong mission nyo noon pala, nung una? Kuwan yan, sir, OPN. So operation lang? Operation, sir. Paproceed pa lang sa area, yung tangke ko dati, sir, mabuti nga, sa gulong lang siya tumama. Itamaan ng RPG yun, sir. Ano yun? Habang naglalak ka? Habang tumatakbo, sir. Papuntang? Sa area ng Muslim. Okay. Bali, ang time na yun kasi, sir, pagpasok pa lang namin, wala na kaming makita na mga tao. Kung baga, na-abandon na yung area, sir, ba? Pero hindi yun abandon totally? Hindi, sir. Nung time lang yun? Nung time na lang yun kasi alam nila na marami ng sundalo na magpasok. So anong iniisip nyo noon na gano'n na sitwasyon? Bali, nung time na yun, sir, habang nagapasok kami,
Hindi namin napansin, sir. May nakaumang pala doon na kalaban. No? Sa barangay mismo. Barangay yun, sir, sa Kabahayan. Sa Kabahayan, leading ako nun, sir. Bale nangyari, ganyan niya yung RPG. Pag ganyan niya, sir, buti nakita ko pa. Pero nakalabit niya naman, sir. Araw yon. Araw yun, sir. Mga umaga. Gaano kalayo yung nakita mo? Malapit lang, sir. Siyempre, yung kalsada, sir, ganyan. Tapos bahay, nandito ang tangke. Malapit lang, sir. Sobra na siguro yung mga 10. Ganun ba? Dinikitan talaga? Dinikitan, sir. Mabuti ka mo, sir. Yung bakod, may nakasabit na, na sako. Siyempre, yung RPG, may propeller. Lumusot yung RPG doon, imbes na ang puntirya niya, yung makina. Siguro na yung RPG, bumaba yung tama niya. Yan, gulong namin ng warak, sir. Pin down kaagad. Talagang pin down yung... Pin down yung isang tangke, sir. Yung sa'yo? Oo, yung sa akin. Pus. Mahirap yung sa cruiser nga hindi ka sa dinadaanan mo o sa paligid. Okay, paano... Ano nangyari sa inyo noon? Bale, nung time na yun, sir, imbes na magdiretso yung tropa sa operasyon, kami noon ang tinulungan. Tinulungan, sir. Pinoprotektahan. Pero yung iba doon, sir, kasi yung TCP nga tawag, nandun na sa area. Okay. Kaya yung para hindi ma-delete yung ibang tropa na yan, mag-operasyon, may man yan, sir, yung mga ranger, mga infantry batalyon. Nauna lang sila, sir, nauna. Hanggang sa inayos lang namin yung tangke. Pero yung kalaban, tumakbo na kaagad. Wala na yun, sir. Na ganyan din. Kasi binaril din ng ng 50. Makareact ba kaagad? Oo, sir. Makaikot kaagad yan? Kasi habang nag-travel kami yan, sir, kung itong kalsada, yung sektor, ganyan man yan, sir, gan. Kaya matamaan mo kaagad, sir, kung bakaang-kaang lang siya na Pero patay din yun, sir. Doon pa lang, recovered na yung isang RPG na gun yun, sir. Anong ibig sabihin na recovered? Na-recover mo o... Recover na ng infantry, sir. Sa amin kasi, sa tangke, hindi kami basta-basta makababa, sir. Lalo na kung ongoing yung putukan. Hindi ka talaga makalabas niyan? Hindi. Iman mo talaga, sir. Iman mo yung gun mo. Sustain mo yung kung saan ang kalaban, putok ka man yan ng putok, sir. Oo. Unless doon sa infantry na kasamahan mo, sir, sila yung mag-maneuver. So kahit nakita nyo na oy, may baril dyan, may hindi ka pwedeng lumabas. Hindi mo pwede babain yun, sir. Hindi mo pwedeng iwan. Maiwan mo man yung gun. So violation yun sa inyo? Violation din, sir. So talagang doon ka lang? Doon ka lang talaga. Bahala na yung infantry, sir, nga mag-recover doon. So, hindi na kayo nakatuloy? Hindi na natuloy, sir. Mga hapon siguro, sir. Tsaka kami naka-proceed doon sa area, sir. Kasi ang sira lang nung time na yun, sir, yung gulong. Balaman damage yung niya, yung lagayan ng gulong niya. Oo. Kaya sabi ng company commander ko dati, galing pa ng Takurong, sir, ng gulong, pwede pa, pasok na naman kami, sir. Pagdating doon, tuloy pa rin ang laban? Tuloy pa rin, sir. Pero nung sa barangay Muslim na yan, sir, marami talaga ang kalaban dyan sa area na yan. Marami. Teka lang, Master, balikan natin yan. Ano yung kaba ng isang crew o operator ng tangke? Kinakabahan pa ba? Kasi alam nyong protektado kayo ng shield, di ba? Oo, sir. Pero iba pa rin yung pakiramdam, sir. Ha? Kahit balot kami sa bakal, pero may isang panglaban sa amin. Yung original na